Ayan, magandang hapon mga kapatid. Welcome naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So, papakita naman ako sa inyo ng picture. Matagal ko na itong nakikita. Pero yung picture na ito pala yung mukha ng Tel Aviv way back 1909. So, to be exact, April 11, 1909. So, ito yung group of 66 Jewish family, nagpa-picture sila. So, ibig sabihin sila yung mga talagang families na nag-start ng Tel Aviv. Mga founding Jewish families na nag-start ng Tel Aviv. Ito naman yung picture sa baba. That is the modern day 2025 na Tel Aviv ngayon. So, imagine, for 77 years, ganyan na kaganda yung Tel Aviv ngayon. And it's because of these 66 families na talagang they give their best para paunlarin yung lugar ng Tel Aviv. Imagine, tingnan nyo po, sand. Nasa sand dun sila. So, nagkaroon ng organization during that time, 1909. So, merong 66 Jewish families. Yan, yung mga nakatayo sa sand dunes na yan. Actually, North Part ito niyan, Jaffa. So, yung situation na yan, ay nagkakaroon sila ng meeting kasi nandiyan na yung division. I-divide na nila yung place. Yan yung area, wala pa naman mga tanim. So, they are dinivide dyan sa 66 families equally. So, ang pinaka lead talaga sa kanila during that time ay yung meron silang organization na tinatawag na Ahuzat Bayit, yung society nila. So, yung pinaka-president nila ay si Akiva Ariwish. So, siya yung nag-start ng para ma-divide na maayos yung lupa dyan, yung buhangin, imagine buhangin. And ginamit nila yung 66 white shell, yung mga shell din dyan sa sand para ma-mark ng families, and then yung 66 white and 66 gray shell para naman sa number siguro ng land na kanilang makukuha. So, makita natin mga kapatid, right now, napaka-amazing na So, nagkaroon talaga ng malaking changes yung Tel Aviv. So, 1910, so, nirename na nila yung society na yung Ahuzat Bayit sa Tel Aviv. So, yun nga, pinag-aral natin noong nakaraan, inspired by Nahum Sokolow. And then later on, yun nga, nakapagpatayo na sila ng mga water and sewage system. Imagine, nakapag-construct na sila ng bahay, at yung bahay nila, yung mga simple na bahay lang. Tapos may garden sa labas. Kasi nga, takita nyo, sand lang naman yan. And then, nakagawa na sila ng street. Up to the time na nagkaroon na sila ng mayor. Ang pinakaunang mayor nila ay si Meir Dizengoff. So, kaya pala yung Meir Dizengoff Center dito. Sa Tel Aviv, isa sa pinakamahal na street sa Israel. So, si Meir Dizengoff pala yung isa sa mga original na Jewish na nag-stay sa Tel Aviv. And siya po yung napiling maging first mayor ng Tel Aviv. So, ayan, Ahuzat Bayit from society, 66 families. Sila po yung nagplant ng Tel Aviv hanggang sa maging bayan ito. And imagine, ngayon, 2025, isa na ito sa pinaka-popular, isa na ito sa pinaka-startup nations, cities ng mundo. Tinatawag din nga ito na a city that never sleep kasi nga dahil sa mga kainan, sa mga magandang puntahan. And that's it. Napaka-amazing mga kapatid. So, sinare ko lang sa inyo yung picture nito kasi once baka makakita nyo, that's how amazing the Lord works. So, nakita pa rin natin dito at the end yung promise ng Panginoon, yung pangako niya that God will continue to fulfill His promises sa kanyang mga anak, to the people of Israel. Ibabalik sila sa kanilang lugar. And kahit na disyerto yan, kahit na buhangin yan, the blessing of God is upon them for 77 years. Hindi lang sila lumago, kundi isa na sila sa pinakakilalang bansa sa mundo, isa sa pinaka-popular, isa sa pinakamayamang bansa sa mundo, isang bansa na naging pagpapala patuloy sa ating lahat. Kaya nyo pa rin maniwala. Okay, bye.